video na ito ay para lamang sa mga taong may paniniwala sa espiritual na panggagamot, mga anting-anting at mga agimat. Lahat po ng mapapanood nyo sa video ay tunay at pawang katotohanan lamang. Good day mga kaamigo. This video po ay ipapakita ko po sa inyo kung anong nangyari noong March 3, 2026. Ito po mismo ang kuha ng aming CCTV sa may bandang living room. So, yung araw o yung gabi na yon is nataon po na eclipse at red moon. So, ang mga pangyayari po noon ay talagang nasaksihan namin lahat kasama ng mga parents namin. Yun po, isa sa kasamahan po namin sa bahay ay may nangyari po sa kanya. Lumabas po kasi siya sa bahay bandang kahapunan at pagbalik niya po ay bigla po siyang sumakit yung ulo at nawalan ng lakas. So kami noon ay umalis kasi, pumunta kami ng downtown at doon pagbalik namin napansin namin yung kasama namin sa bahay medyo matamlay. At yun na po, tinanong namin kung anong nangyari sa kanya. Yun, sabi niya masakit daw yung ulo niya at parang nawalan siya ng lakas. Yun. So, ayan po, kung nakikita niyo po dyan, dinala namin sa sa may bandang sofa. Pinaupo namin si ate at yun, nagsimula na po akong gamot sa kanya at tiningnan ko po yung kamay niya kung may spiritual na connection ba yung niya, yung dinaramdam niya. At nakita ko po na talagang may connection sa spiritual. So, ang ginawa ko po ay tinawas ko po yung kamay niya at napansin ko po na kakaiba. Espiritu na ligaw po ang gumambala sa kanya. Kaya, yun, sinimulan ko na pong gamutin gamit ang exorcism. Diyan po ay makikita nyo na sobrang namilipit si ate sa sakit. So, ibig sabihin po ay talagang yun, spiritual yung karamdaman niya. So, unti-unti ko na pong ginagamot si ate.
dito po na banda ay pinakuha ko po yung mga gamit ko sa asawa ko upang tuluyan ng gamutin si ate gamit ang exorcism. Diyan banda po ay naghanda po ako ng mga gamit ko at tinawag ko po dyan yung mga gumambala sa kanya. So yan, nakikita nyo po, hawak ko yung mga gamit ko at biglaan kasi yung mga pangyayari, kaya wala akong dalang gamit ko. Yan po, dyan ko po dyan na banda po ay nagtawag na po ako ng mga anghel upang tulungan ako at tinawag ko po yung mga gumambala ate. Yan. Diyan banda po ay talagang sobrang namilipit sa sakit si ate at medyo nagiba yung boses niya, kaya hindi na po ako nagdalawang isip na talagang tanggalin o patayin yung mga nasa katawan niya para maagapan kaagad, kasi napansin ko po sobrang dami na nasa katawan niya. Kaya yun, nakikita niyo po dyan, tinusok ko po yung pinakasentro sa tiyan niya para yung mga masamang espiritu ay talagang mawawala o maglalaho. Diyan banda po, nakikita niyo po talagang sobrang pilipit sa sakit at tinusok ko po dyan siya sa may bandang tiyan para lahat ng mga espiritu sasabog lahat. Diyan po banda ay talagang tinuluyan ko na po ang lahat ng masamang espiritu para maligtas natin si ate. Ayan po, talagang pinaulit-ulit ko po yung paggilit sa liig para lahat ng mga espiritu ay mawala. Ayan. Ayan. Ayan, kaulirat na po si ate. At salamat sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. At naging okay naman po yung pagkabot natin kay ate. And tinanong ko si ate dyan kung naalala ba niya lahat ng mga ginawa ko sa kanya. So sabi niya wala daw siyang maalala. Yan, dyan banda nagsuka po siya at talagang yan, pero wala siyang naisuka kahit ano lang, laway lang, kasi yung parang nilabas niya. So pag nilabas niya yung mga ano natin napatay natin sa loob niya. Yan po, salamat sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo at lahat ng mga anghel at tinulungan po tayo sa paggamot natin sa ating kasama sa bahay. So yan po mga kaibigo, no? So hindi po pala talaga basta-basta sa tuwing may eclipse, may mga ganitong mangyayari po talaga, kasi nataon to na eclipse, lunar eclipse at blood moon pa. Kaya
nangyari itong mga ito. So sa iba kasi parang myth lang tong ganitong mga pangyayari. So ngayon pinakita ko lang sa inyo na patunay na talagang may mga pangyayaring ganito, mga pagkakataong ganito. So yan po mga kamigo, at hanggang dito na lang po ako. Sana po ay mapulutan po ninyo ng aral, lalong-lalo na sa mga medium, no? Sa mga medium, walang mga protection kasi minsan di natin alam sa mga lugar natin na maraming mga masasamang espiritu. Yun po, talagang ingat-ingat tayo at kailangan may protection tayo. So huwag tayong magkumpiyansa, kailangan may protection tayo. Unang-una, ang protection natin is dasal. So magdadasal tayo sa Panginoon, yun yung pinaka-protection natin. At yung material, yun yung mga bagay na sinusuot natin. Pero ang pinakamalakas talaga yung pananalig natin sa Diyos, no? So, at siyempre magdasal tayo palagi. Yun lang yung natin, kinakapitan natin, no? Ang Diyos lamang kinakapitan natin palagi.